Isa na namang maling prediksyon ang naganap. Hindi nangyari yung rapture noong September 23 to 24. Ano nga ba ang dahilan? Hindi na tayo magugulat sa mga failed prediction o mga maling prediction patungkol sa petsa ng rapture. Makikita po natin dito na hindi na natuto yung mga tao sa kasaysayan sa pagpe-predict ng petsa ng rapture. Kung titingnan natin sa kasaysayan ng mundo, napakarami nang nag-predict ng petsa ng rapture, pero nakita po natin na bigo po sila. Hindi nangyari ang rapture. Isa po sa alam natin na maling prediksyon patungkol sa rapture ay yung prediksyon ni Harold Camping noong taong 2011. Siya po ay isang Christian radio broadcaster sa Amerika na nagdeklara na magaganap ang rapture sa May 21, 2011. Nagpalabas siya ng mga billboard at mga radio ads sa iba't ibang bansa at libu-libong mga tao ang naniwala na mangyayari yung rapture sa petsa na yon. So mga kapatid, nung dumating mismo yung araw na yon, kung saan predict nila yung rapture, wala po nangyari. Hindi naganap ang rapture. Kaya ang ginawa niya, inilipat niya po yung petsa ng rapture sa October 21, 2011. Pero muli mga kapatid, nabigo na naman siya sa kanyang prediksyon. Meron pa pong isang pangyayari na tinatawag na The Great Disappointment noong October 22, 1844. Pinangunahan po ito ni William Miller, isang preacher sa Amerika na nagsabing si Jesus ay babalik sa araw na iyon. Libo-libo pong mga tagasunod ang naghanda, nagbenta ng kanilang ari-arian at iniwan na ang kanilang mga trabaho para salubungin ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Pero mga kapatid, wala po nangyari sa petsa na yon. Kaya tinawag ito na The Great Disappointment. Kilala rin po ang serye ng maling hula ng Jehovah's Witnesses. Noong 1914, pinahayag po nila na yun na yung taon ng end times. Pero hindi po ito natupad. Noong 1975, isa na namang petsa ang kanilang itinakda para sa Armageddon. Pero muli mga kapatid, wala na namang nangyari nung taon na yon. Ngayon mga kapatid, merong latest na failed prediction patungkol sa rapture na naganap lang noong September 23 to 24, 2025. Ang nagpredict po ng rapture at nagsabi na mangyayari ito sa September 23 to 24 ngayong taon ay si Pastor Joshua Malakela. Mula po siya sa South Africa. Ayon po sa isang interview sa kanya, sabi niya nakita niya raw yung ating Panginoong Kristo sa isang vision at narinig niya na sinabi niya, I am coming soon. Kasama po yung petsa na September 23 to 24, 2025. Binanggit din niya ang kaugnay nito sa Rosh Hashanah o yung tinatawag na Jewish Feast of Trumpets bilang bahagi ng interpretasyon niya sa prophetic symbolism. Kasi sinasabi niya, yung Jewish Feast of the Trumpets, ito rin po yung pagtunog ng trompeta pagdating ng rapture. Nag-live pa siya sa social media sa time ng prediction niya na yun nga September 22 to 24 pero walang nangyari. At marami po ang nadismaya at maraming mga tao pinagtawanan lang ang kanyang prediction. Yan po yung mga nag-predict ng rapture pero sila po ay nabigo. Ngayon, bakit nga ba hindi natutupad yung kanilang mga propesiya? Una mga kapatid, dahil malinaw sinasabi ng Biblia na walang nakakaalam ng oras o araw ng rapture. Sobrang linaw po na sinabi yun ng ating Panginoong Hesus. Pero pinipilit pa rin po ng mga tao na magtakda ng petsa ng rapture. So hindi na po natuto yung mga tao sa mga failed prediction sa kasaysayan ng ating mundo. Patuloy pa rin po nauulit yung mga ganong klaseng pagkakamali. Isa sa pinakamahalagang aral tungkol sa rapture ay malinaw na ipinapahayag ng Biblia na walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong araw at oras ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Ayon nga sa ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 24 verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So malinaw po mga kapatid, ayon mismo sa ating Panginoong Kristo, kahit sino pa yan, gaano man yan katalino o kabihasa sa mga propesiya, ay walang kakayahang tukuyin ang tiyak na petsa ng rapture. Walang sino mang mga propeta, pastor, pare, o biblical scholar ang may ganitong kaalaman kung kailan mangyayari ang rapture. Ang makakaalam lamang po niyan ay ang Diyos lamang. Yan po ang napakalinaw na sinasabi ng Biblia. Kaya naman, ang sino mang nagtatakda ng partikular na petsa ay malinaw na lumalabag sa direktang babala ng ating Panginoong Hesus. So yung mga ganitong klaseng uri ng prediksyon ay hindi lamang naglalagay sa maling pag-asa sa mga mananampalataya, kundi ito rin po ay nagdudulot ng matinding kalituhan sa marami. Ang pagtatakda po ng eksaktong petsa sa rapture ay may kasamang malaking panganib. At ito po ay malinaw na ipinapakita sa kasaysayan ng mga prediksyon na hindi natupad. Kapag ang isang tao o grupo ay nagbigay ng tiyak na petsa at hindi ito nangyari, maraming mga negatibong epekto ang mga sumusunod dito. Una, nawawalan ng kredibilidad ang Kristyanismo, lalo na po sa mata ng iba, sa mga walang pananampalataya. At ito po ang nagiging dahilan para questionin ang kabuuan ng pananampalataya ng mga Kristiyano. So nangyayari, dahil po sa mga failed prediction,
pinagtatawanan tuloy ang Kristyanismo. Kasi nga, nanguhula sila pero hindi naman natutupad. So yung iba nawawalan ng gana sa pananampalataya kasi nga, dahil sa mga failed prediction. Umasa sila pero hindi naman nangyari. Yung iba naman sinasabi nila dahil hindi nangyari yung prediction, hindi na rin totoo yung Biblia. So nadadamay po yung buong Kristyanismo dahil po sa mga maling hula. Pangalawa, nadidismaya po yung mga mananampalataya na nagtitiwala sa maling prediction. Marami po ang nagsasakripisyo ng oras, pera, kagamitan, at minsan mga personal na plano sa paniniwalang darating yung Panginoong Kristo doon po sa petsa na itinakda nila. Dahil di po nangyari yon, marami pong mga Kristiyano ang nadidismaya. Isa po sa pinakamalaking panganib ng pagtatakda ng eksaktong petsa para sa rapture ay ang pagbibigay ng pagkakataon na ma-expose yung mga false prophets. Ang mga taong nagtatangkang tukuyin ang araw at oras ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo sa kabila ng malinaw na babala ng ating Panginoong Kristo ay palaging nabibigo at sa ganitong paraan, kanilang ipinapakita ang kanilang maling turo. Ang mga failed prediction po ay nagiging malinaw na ebidensya na sila ay hindi tunay na propeta. Kadalasan ginagamit nila ang paniniwala ng iba upang magpakitang tao, makakuha ng atensyon o kumita. Pero mga kapatid, sa huli, yung kanilang prediksyon ay nagbubunyag ng kanilang kawalan ng otoridad sa espiritual na bagay na yon. Ang paglitaw at pagbagsak ng mga maling prediksyon ay nagsisilbing paalala sa mga mananampalataya na maging mapanuri. Huwag basta-basta maniwala sa sino mang nagsasabi na alam nila ang eksaktong petsa ng rapture. At lagi pong suriin ang mga aral ayon sa salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, yung mga false prophets ay na-expose at napipigilan ang pagkalat ng maling paniniwala. Habang ang tunay na focus ng pananampalataya ay nananatiling nakatuon sa ating Panginoong Kristo at sa araw-araw na paghahanda sa kanyang pagbabalik. Pero mga kapatid, sa kabila ng mga failed prediction ng mga tao na yan, huwag po natin sila i-condemn. Huwag po natin sila pagtawanan, bagkus pagmamahal pa rin ang ipakita natin sa kanila. Kasi mga kapatid, tao lamang sila, nagkakamali sila. So patuloy po natin ipanalangin yung mga tao na nagbibigay ng mga maling prediksyon. Nang sa ganun, mas lalo silang maliwanagan at makita nila yung katotohanan. Sa kabila po ng mga prediksyon at haka-haka tungkol sa petsa ng rapture, malinaw na hindi po tayo tinawag para magbilang ng araw o manghula ng panahon. Tinawag po tayo para mamuhay na may kabanalan at maging handa sa bawat sandali. Ang mas mahalagang tanong po na dapat nating itanong sa ating mga sarili ay hindi kung kailan mangyayari ang rapture, kundi handa na ba ako sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat aktibo at buhay sa araw-araw at hindi po nakadepende sa mga espekulasyon. Oo, walang nakakaalam ng eksaktong petsa ng rapture, pero marami tayong nakikitang mga senyales ng rapture. So sa mga senyales po na pinapakita ng Diyos, doon tayo bumase. Huwag po sa eksaktong petsa ng rapture. So dahil sa mga lumalabas na mga senyales na yan ng rapture, dapat mas lalo po tayong maging handa. Maaring maraming nabigo sa prediksyon sa kung kailan mangyayari ang rapture. Pero hindi po mabibigo yung pagbabalik ng ating Panginoon. Sigurado, ang malinaw na sinasabi ng Biblia, malapit na po siyang bumalik. Anytime sa panahon natin ngayon.